Noong isang tag-ulan, habang ang karamihan sa mga residente ng Barangay San Roque ay abalang-abala sa paghahanda para sa paparating na bagyo, isang putikang tricycle ang dumating sa harap ng isang abandonadong bahay sa dulo ng sitio. May sakay itong mag-asawa na ngayon lang nakita ng sinuman sa lugar. Basang-basa ang kanilang mga damit at tila pagod na pagod ang kanilang mga mukha. Ang lalaki ay matangkad, payat at may malalim na mga mata na parang hindi natutulog. Ang babae na may maputla, halos parang wala ng dugo sa mukha, at nakasuot ng mahabang damit kahit na mainit ang panahon. Ang kanilang kilos ay mabagal, parang hindi sanay sa mata ng ibang tao. Walang bumabati sa kanila at hindi rin sila tumitingin sa sinuman. Diretso silang pumasok sa bahay na halos dekada nang walang nakatira. Siguro'y mga kamag-anak ng may-ari noon, bulong ng isang matandang babae sa kanyang kapitbahay habang nagkukumpuni ng bubong. Pero bakit ngayon lang sila dumating, sa ganitong panahon pa? Walang may alam kung sino ang nagbenta o nagpaupang muli ng bahay. Ayon sa kapitan ng barangay, wala siyang natatandaang lumapit sa kanya para magparehistro ng paninirahan. Ngunit dahil sa dami ng inaasikaso kaugnay ng bagyo, wala na rin siyang panahon upang alamin pa. Ang mahalaga raw ay may bagong buhay sa isang dating patay na bahay. Sa mga sumunod na araw, maraming napansin ang mga kapitbahay. Sa umaga, sarado ang lahat ng bintana ng bahay. Walang ilaw. Walang ingay. Ni hindi man lang naaamoy ang usok ng nilulutong pagkain. Tila bang patay ang buong bahay. Ngunit pagsapit ng gabi, may kakaibang liwanag na makikita sa loob. Ang mga silweta ng mag-asawa ay makikita sa bintana, mga aninong gumagalaw na parang may hinahanap. Wala bang trabaho yung mga yon? Bakit gabi sila gising? Tanong ng isang construction worker na malapit ang barong-barong sa kanilang bahay. May ilan din ang nagsabing nakarinig ng mahihinang pag-ungol sa kalaliman ng gabi. May nagsabing tunog hayop. May iba namang tila boses ng tao na nasasaktan. Ngunit sa bawat umaga, tila normal lang ang paligid. Walang ebidensya. Walang dahilan para manghimasok. Dumating ang araw ng linggo at gaya ng nakasanayan, may maliit na pagtitipon sa kapilya. Imbitado ang lahat, lalo na ang mga bagong salta. Ipinadala ng mga kabataan ng barangay ang paanyaya sa mag-asawa. Ngunit sa halip na tumanggap, pinagsarhan sila ng pinto. Marahil ay pagod lang. O baka may trauma sa simbahan, bulong ng isa sa mga kabataan, pilit umiiwas sa masamang hinala. Ngunit sa isip ng marami, may kakaiba talaga sa dalawa. Minsan, isang tindera sa sari-sari store ang nakapansin na bumibili sila ng maraming hilaw na karne ng baboy, manok, at minsan ay hindi maipaliwanag kung anong uri ng karne yon. Hindi sila bumibili ng gulay, ni asin, ni mantika. Puro lamang karne. Para bang puro pulutan lang ang kinakain nila, biro ng tindera sa kanyang mister, pero may kaba sa boses niya. Isang gabi, habang umuulan ng malakas at nawala ng kuryente sa buong barangay, may isang matandang lalaki ang napadaan malapit sa bahay ng mag-asawa. May dala siyang gasera at may balak sanang kumatok upang magtanong kung may kuryente sa dulo ng kalsada. Ngunit bago pa man siya makalapit, naamoy niya ang isang matapang na amoy. Amoy dugo. Amoy panis. At sa kanyang pagkabigla, narinig niya ang isang tunog mula sa loob, isang mahinang sigaw ng bata. Hindi na niya tinuloy ang paglapit. Mabilis siyang bumalik sa kanilang bahay at ikinuwento ito sa kanyang anak. Ngunit, tulad ng inaasahan, walang naniwala sa kanya. Matanda na raw siya at baka nasobrahan sa inom ng kape. Pero para sa matanda, hindi siya nagkakamali. May mali sa bahay na yon. May mali sa mag-asawa. Sa paglipas ng mga araw, tila mas lalong naging misteryoso ang dalawa. Hindi na talaga lumalabas ng bahay. Kahit sa umaga ng malalakas ang araw, tila sarado ang bahay nila ng mas mahigpit pa kaysa dati. At tuwing dapit hapon, doon lamang sila maglalabas, mga anyong pagod, ngunit may kakaibang ningning ang mga mata. Parang hayop na sabik sa dilim. Sa isang maliit na barangay kung saan ang bawat kilos ay kilala ng lahat, naging usap-usapan ang bagong mag-asawa. Ngunit sa kabila ng mga hinala at alingasngas, walang makapagpatunay kung sino nga ba talaga sila. Ang barangay ay tahimik pa rin sa umaga. Ngunit kapag dumidilim na, ang mga tao ay maagang nagsasara ng pinto. Pinapatay ang mga ilaw, pinapadlock ang mga bintana. Hindi dahil sa takot sa bagyo, kundi sa takot sa misteryong dumating kasabay nito.
At sa gitna ng dilim, sa bahay sa dulo ng sitio, makikita ang dalawang aninong gumagalaw sa bintana, mga bagong mukha na may dalang lihim na hindi basta-basta mahahayag. Hindi pa rin matahimik ang mga tao sa Barangay San Roque. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang pagkakakilala nila sa bagong salta, ngunit kasabay nito ang pagdami rin ng mga katanungan. Kung kailan dapat ay nasasanay na sila, mas lalo lamang silang nababalot ng pag-aalinlangan at kaba. Tuwing araw, tahimik ang bahay ng mag-asawa. Hindi mo maririnig ang karaniwang ingay ng mga tao, walang radyo, walang tunog ng pinggan, at walang yapak. Para bang walang tao sa loob. Pero tuwing sasapit ang dapit hapon, saka lang sila makikitang lalabas. Hindi pa rin sila nakikipag-usap, hindi bumabati, at hindi man lang tumatango kapag napapadaan sa harap ng bahay ng ibang residente. May pagkakataong nakita ng ilang bata ang babae sa labas ng bahay, nakaupo sa gilid ng hagdanan, suot pa rin ang mahabang itim na damit kahit mainit ang gabi. Ang buhok niya ay laging nakatakip sa mukha, at tuwing matitigilan siya ng mga bata, dahan-dahan niya silang titingnan, mabagal, malamig, at tila walang kaluluwa ang mga mata. Ang mga bata ay napapalunok at dahan-dahang umaatras. Hindi sila pinapagalitan. Hindi rin pinapansin. Ngunit sapat na ang titig para hindi na muling bumalik sa harapan ng bahay ang sinuman sa kanila. Parang hindi siya humihinga, sabi ng batang si Rodel kay Aling Petra. Para siyang rebulto, tapos bigla na lang gagalaw. Mula naman sa loob ng bahay, may mga pagkakataong naririnig ng mga kapitbahay ang mga kakaibang tunog, tunog ng bagay na hinihila sa sahig, tila may nagkakaladkad ng bakal o kahoy. Minsan ay may mahinang tili, minsan ay parang boses ng taong umuungol sa sakit. Pero sa tuwing kakalampagin ang bahay o sisilipin ng ilang mapangahas, wala namang kakaibang makikita. Isang araw, nagkaroon ng sunog sa kanto ng barangay. Halos lahat ng tao ay tumulong sa pag-apula ng apoy, pati na ang mga bata at matanda. Ngunit ang mag-asawa, hindi man lang lumabas. Kahit noong nakikiusap na ang kapitan na kailangan ng tulong para maiwasan ang pagkalat ng apoy, nanatiling sarado ang bahay nila. Ang ilaw sa loob ay patay at tila walang tao. Ngunit isang binatang kusang nagpresinta na mag-ikot sa paligid ang nagsabing nakita niyang kumikilos ang aninong lalaki sa likod ng bintana. Hindi sila tumutulong kasi ayaw nilang mahantad sa araw, sabi ni Mang Oka, ang matandang mangingisda. Hindi pa ba kayo nagtataka? Ni minsan, hindi pa natin sila nakitang nakabilad sa liwanag ng araw. Lagi lang gabi. Sa kabilang bahagi ng barangay, may isang insidente naman na lalong nagpatibay sa mga hinala. Isang buntis na babae ang nagising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa malakas na paggalaw ng kanilang mga alagang manok. Paglabas ng asawa niya, nakita nitong may aninong tumatalon sa likod bahay nila. Matangkad, payat at mabilis gumalaw. Kinabukasan, patay ang dalawang manok, wala ng laman, para bang sinipsip ang dugo. Walang bahid ng dugo sa paligid. Puro balat na lamang ang naiwan. Hindi yan gawa ng pusa. Hindi rin daga. Para yang tao, wika ng lalaki habang ipinapakita ang bangkay ng mga manok sa barangay Tanod. May isa pang kwento na biglang umikot, isang hating gabi, nakita raw ng isang binatang lasing ang lalaki sa may gilid ng gubat, may hawak na sako. Nang lapitan niya, tinakpan siya agad ng lalaki ng sombrero at sinabing, wala kang nakita. Umuwi ka na. Sa takot, hindi na siya nagtanong pa. Pero ang amoy na naiwan daw ng sako ay amoy bulok na laman. Sa sari-sari store naman, may natuklasan ang tindera. Sa tuwing bumibili ang babae ng karne, ayaw niyang may halong asin o kahit anong maaalat. Isang beses, sinadyang lagyan ng tindera ng kaunting asin ang piraso ng karne. Nang malaman ng babae, bigla itong nagalit at binagsak ang karne sa mesa. Sinabi ko na bang lagyan mo ng asin, anya, malamig ang boses, pero nanginginig sa galit ang mga mata. Hindi pa raw siya nakakita ng ganoong titig. Tila nanunuot sa kaluluwa, at kahit saglit lang ang insidenteng iyon, hindi na nakalimutan ng tindera ang gabing iyon. Unti-unti, ang mga maliliit na obserbasyon ng mga taga-barangay ay nagsanib. Napansin nilang lahat, takot sa araw, pag-iwas sa asin, pagkain ng karne na hilaw, at paglalakad lamang sa gabi. Sa isang maliit na barangay na sanay sa kababalaghan at mga kwento ng matatanda, sapat na ito para bumuo ng isang hinala, aswang yang mag-asawang yan. Ngunit wala pa ring ebidensya. Puro obserbasyon lang. Puro kwento. Puro kutob. Kaya't habang lumalala ang mga kahina-hinalang pangyayari, wala pa ring gumagalaw.
Tahimik pa rin ang lahat, nagmamatsyag, nag-uusap sa mga lihim na bulungan. Sa katahimikang ito, tanging ang albularyo lang ang alam nilang pwedeng tanungin. At sa susunod na bahagi, doon na sila lalapit sa kanya. Lumipas ang ilang linggo mula nang dumating ang misteryosong mag-asawa, at sa halip na humupa ang tensyon sa Barangay San Roque, lalo pa itong tumindi. Tulad ng apoy na kumakalat sa tuyong damo, mabilis na ikinakalat ng mga residente ang kani-kanilang karanasan at kutob tungkol sa kakaibang ugali ng dalawang dayo. Hindi na mga lihim ang mga kwento. Isa-isa nang lumalabas ang mga detalye. Sa umpukan sa kanto, sa tindahan ni Aling Cora, sa looban habang naglalaba ang mga ina, lahat ay may opinyon. Lahat ay may kwento. Ay nako, ako mismo, naamoy ko yung amoy na sinasabi nila. Para talagang bulok na karne. Tapos, bigla akong nilagnat kinabukasan, kwento ni Aling Fee habang kinukuskos ang labada. Ako naman, nakita ko yung lalaki kahapon ng gabi. Wala siyang dalang flashlight, pero diretsyo ang lakad sa gubat, parang may hinahanap, dagdag ni Mang Roll habang humihigop ng kape sa bangketa. Habang lumalalim ang gabi, mas lalong dumadami ang kwento. May ilan ding nagsimula ng makaramdam ng kakaibang sakit, lagnat na hindi maipaliwanag, pananakit ng tiyan, at panghihina sa katawan. Karamihan sa mga biktima ay mga bata. Sa health center, hindi makapagbigay ng konkretong paliwanag ang mga midwife at volunteer nurse. Walang bakas ng virus o impeksyon. Wala ring pattern sa pagkain o tubig. Para bang bigla na lang silang inatake ng kung anong hindi matawag sa pangalan. Baka naman napabayaan sa pagkain o naligo sa ulan, tanong ng isang nurse. Pero may isang matandang babae, si Lola Pacing, ang lumapit sa kanya at bulong, hindi yan dahil sa ulan. May masama sa barangay natin. Isang gabi, habang tahimik na natutulog ang mga tao, isang malakas na alulong ng aso ang pumunit sa katahimikan. Mabilis at sunod-sunod ang tahol nito, tila may hinahabol o may gustong ipagbigay alam. Sumilip ang ilang kapitbahay mula sa bintana at nakita ang alagang aso ni Mang Kanor, nakapikit, nanginginig, tila takot na takot habang tumatahol sa direksyon ng bahay ng mag-asawa. Pagkaumaga, patay na ang aso. Nakabulagta ito sa harap ng gate ni Mang Kanor. Wala nang laman ang tiyan, ngunit walang sugat. Ang bibig nito ay nakabuka, para bang may isinumbong pero hindi narinig. Nilason, tanong ng ilang residente. Impossible. Hindi lason yan. Baka kinain yung loob, parang yung mga manok na nawala, sagot ni Mang Kanor habang nangingilid ang luha. Sunod-sunod na ang mga insidente. Nawawala ang mga manok, baboy, minsan pati pusa't-pusa ng mga bata. At kadalasan, ang mga bangkay ay natatagpuan malapit sa dulo ng sitio, malapit sa bahay ng mag-asawa. Dito na unti-unting bumuo ng desisyon ang mga matatanda sa barangay. Hindi ito basta-basta. Kailangan nating humingi ng tulong. At ang tulong ay natagpuan nila sa pinakamatandang albularyo sa lugar, si Kaambo. Siya ay kilala hindi lang sa barangay kundi sa mga karatigbayan. Siya ang tipong hindi nagsasalita ng sobra, ngunit sa kanyang mata pa lang ay alam mong hindi siya basta nagbibiro. Bumisita ang ilang residente kay Kaambo isang hapon. Inilahad nila ang lahat, ang bagong mag-asawa, ang takot sa araw, ang pag-iwas sa asin, ang pagkamatay ng mga alagang hayop, at ang mga kakaibang sakit na kumakalat sa mga bata. Tahimik si Kaambo habang nakikinig. Hinaplos niya ang kanyang balbas, tumingin sa alapaap, at saka nagbuntong hininga. Ako'y ilang beses nang nakatagpo ng ganitong kwento, wika niya. At sa tuwing inuulit ang kwentong ito, laging may nawawalang bata bago lumitaw ang katotohanan. Natahimik ang lahat. Mga nilalang sila ng dilim. Takot sa araw, takot sa asin, at umiiwas sa mga mata ng may pananampalataya. Hindi sila basta tao. Sila ay aswang. Gumapang ang kilabot sa mga katawan ng mga nakikinig. Hindi nila inakalang maririnig nila mismo sa isang batikang albularyo ang salitang iyon. Sa panahong moderno, bihira na ang naniniwala sa mga alamat. Pero sa barangay na ito, kung saan ang gabi ay mas mahaba kaysa araw, sapat na ang mga pangyayari upang paniwalaan ang imposible. Babantayan ko sila, dagdag ni Kaambo. Pero hindi tayo basta atake. Kailangang tiyakin nating totoo ang hinala, at kailangan nating protektahan ang barangay, lalo na ang mga bata. Ilang gabi ang lumipas, si Kaambo ay palihim na nagbantay sa labas ng bahay ng mag-asawa. Nagdala siya ng asin, bawang, at itim na kandila.
Sa pamamagitan ng mga sinaunang dasal, sinubukan niyang alamin kung anong klaseng nilalang ang naninirahan sa loob ng bahay. At sa hating gabi ng ikatlong araw, nakita niya ang mga aninong gumagalaw sa bubungan ng bahay. Isa ay nakaluhod, tila kumakain. Ang isa na may nakatanaw sa gubat, nakasampay sa sanga ng puno. Hindi ito karaniwang kilos ng tao. Kinabukasan, kinausap ni Kaambo ang kapitan ng barangay. Tila malapit na ang saglit ng pagbubunyag. Ngunit bago nila ilantad ang kanilang susunod na hakbang, may isang binata ang naglakas loob na magsagawa ng sariling pagsubok sa mag-asawa, isang simpleng eksperimento na magpapatunay sa lahat ng kanilang hinala. Sa gitna ng mga alingasngas at patong-patong na hinala, may isang binatang hindi mapakali, si Joel. Isa siya sa mga kabataang hindi madaling maniwala sa mga kwentong aswang, pero matapos niyang masaksihan ang pagkamatay ng alagang aso ng kapitbahay nilang si Mang Kanor, nagbago ang pananaw niya. Hindi na lang ito tsismis. Hindi na lang ito usap-usapan. Totoo ang takot. Si Joel ay isang estudyanteng galing Maynila na pansamantalang umuwi sa probinsya dahil sa bakasyon. Marunong siyang mag-obserba. Mahilig siyang mag-eksperimento. At ngayong hindi na rin siya matahimik, naisip niyang gumawa ng isang simpleng pagsubok upang masubok kung totoo nga ang pinaghihinalaan ng barangay tungkol sa mag-asawa. Isang gabi, bago pa man gumabi ng husto, palihim siyang nagtungo sa likod ng bakuran ng bahay ng mag-asawa. Doon ay dahan-dahan niyang inilagay ang isang piraso ng karne sa isang plato, pero bago niya ito inilapag, binudburan niya ito ng asin. Hindi lang kaunting asin, kundi masaganang asin, kasing dami ng maaaring tiisin ng isang normal na tao. Tapos, umalis siya at nagtago sa likod ng isang puno. Gamit ang night vision camera ng kanyang cellphone, sinimulan niya ang kanyang pagmamanman. Lumipas ang mga oras. Tahimik. Walang kakaibang gumalaw. Hanggang sa sumapit ang 2:00 ng madaling araw. Sa madilim na paligid, may isang aninong lumitaw sa gilid ng bahay. Dahan-dahan itong lumapit sa platong may karne. Matangkad. Payat. Nakasuot ng itim. Hindi agad kita ang mukha. Paglapit ng nilalang, bigla itong napatigil. Para bang may naamoy. Lumuhod ito sa tabi ng karne at inamoy, pero hindi hinawakan. Sa halip, bigla itong umatras, mabilis, parang hayop na nasugatan. Maya-maya pa, umungol ito, isang ungol na hindi tao, hindi aso. Isang matinis at mababang tinig ng pagkasuklam at sakit. Nanginginig si Joel habang pinapanood ito. Pero hindi siya umatras. Gusto niyang makuha ang buong eksena. Hanggang sa makita niyang gumapang paatras ang nilalang at tuluyang naglaho sa dilim. Kinabukasan, agad niyang ipinakita ang video kay Kaambo at sa kapitan ng barangay. Hindi makapaniwala ang mga ito sa nakita. Lalong tumindi ang tensyon. Wala na silang duda, hindi tao ang mag-asawa. Nalaman din ng buong barangay ang balita. Unti-unting nabuo ang galit ng mga residente. Ayaw na nilang may mawala pa. Ayaw na nilang may masaktan muli. Kaya't nagdesisyon ang mga matatanda, kailangan ng kumilos. Pero hindi basta-basta ang plano. Hindi pwedeng pasukin lang ang bahay ng mag-asawa at manugod. Baka delikado. Baka sila pa ang mapahamak. Kaya't pinagplanuhan ito ng mabuti. Muling pinuntahan si Kaambo. Siya ang magiging tagapamuno ng ritual. Dala ang kanyang mga gamit asin, bawang, itim na kandila, at panyo ng bendita, naglatag siya ng plano. Sa susunod na gabi ng kabilugan ng buwan, wika ni Kaambo, saka tayo kikilos. Kung kailan malakas ang puwersa ng liwanag, saka natin sila haharapin. Sa araw ng paghahanda, ang buong barangay ay nagkaisa. Bawat isa ay may dalang asin, bawang, at sulo. Lahat ay may takot sa puso, pero mas nanginibabaw ang kabustuhang protektahan ang kanilang lugar. May mga kabataan na pinagbantay sa paligid, habang ang mga matatanda ay sama-samang nagdasal sa kapilya. At habang ang gabi ay papalapit, isang hindi inaasahang insidente ang muling nagpatunay na hindi na pwedeng maghintay pa. Naaksidente ang isang bata. Ang 5 taong gulang na si Nika ay natagpuang wala sa kanyang higaan ng madaling araw. Nagsimula ang hysterical na paghahanap ng kanyang mga magulang. Umabot ng halos 2 oras bago siya matagpuan, nasa ilalim ng puno sa likod ng bahay ng mag-asawa, walang malay, malamig ang katawan, at may mga bakas ng sugat sa leeg na tila kagat. Nagising si Nika pagkalipas ng 2 araw. Pero hindi na siya nagsalita. Para bang may nakita siyang hindi kayang sabihin.
Ang tanging nasambit niya, paulit-ulit, ay, ang dilim ang mata ang ngipin. Dito na tuluyang nasabik ang barangay. Hindi na nila pwedeng hayaang may isa pang biktima. Ang gabing iyon ang hudyat ng pagbubunyag. Magsisimula na ang pagtutok sa bahay ng mag-asawa. Kasabay ng pagbagsak ng dilim at paglitaw ng kabilugan ng buwan, handa na ang barangay. Handa na silang ilantad kung ano talaga ang laman ng katauhan ng mga dayong takot sa araw at asin. Dumating ang inaabangan ng lahat, ang kabilugan ng buwan. Sa gabi ng paglalantad, ang buong barangay ay tahimik ngunit nagkakaisa. Bawat isa ay may dalang asin, bawang, sulo, at rosaryo. Sa gitna ng takot ay nag-uumapaw ang tapang. Dahil ngayong gabi, kailangang wakasan ang bangungot na bumabalot sa San Roque. Nagsimula ang lahat sa isang mahabang panalangin sa gitna ng plaza. Pinangunahan ito ni Kaambo habang ang mga matatanda ay may hawak na bendita. Ang mga kababaihan ay nagbitbit ng palaspas, at ang mga kalalakihan ay may hawak na sulo at sibat na pinahiran ng langis at asin. Matapos ang dasal, nagmartsa sila patungo sa bahay ng mag-asawa. Tahimik. Disiplinado. Parang mga sundalong handang harapin ang halimaw. Walang nagtatawanan. Walang nagbibiro. Lahat ay seryoso. Pagdating nila sa harap ng bahay, madilim ito. Walang ilaw. Walang bintanang bukas. Para bang wala ng tao sa loob. Ngunit hindi nagpaapekto si Kaambo. Tumayo siya sa gitna, humugot ng malalim na buntong hininga, at nilabas ang kanyang bote ng asin na may langis. Ibinuhos niya ito sa paanan ng pinto at biglang sumigaw, sa ngalan ng Diyos na buhay, kayo na naninirahan sa dilim, magpakita kayo. Umalinggaw sa paligid ang sigaw. Sa isang iglap kumulog. Mula sa loob ng bahay, narinig nila ang biglang pagkalabog, parang may nahulog o may tumakbo. Tumango si Kaambo sa mga kabataan. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. Mabilis ang tibok ng puso ng bawat isa. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, isang napakabigat na hangin ang lumabas. Mainit. Malansa. Parang may naagnas. Sa loob, madilim. Ngunit gamit ang sulo, nakita nila ang maliliit na detalye, mga tuyong dahon sa sahig, mga bakas ng hayop sa kahoy, at sa gilid, isang altar na may itim na kandila at mga buto ng hindi maipaliwanag kung sa anong nilalanggaling. Biglang may gumalaw mula sa itaas. Ayun sila, sigaw ni Joel. Mula sa kisame, bumaba ang mag-asawa, hindi na sila mukhang tao. Ang kanilang balat ay tuyot at kulay abo. Ang kanilang mga mata ay pula at kumikislap. Ang mga ngipin ay matutulis at sumisilip mula sa kanilang nangingitim na labi. Bakit kayo nandito? Tanong ng lalaki, ang boses ay mababa, matinis, parang dalawang tao na nagsasalita ng sabay. Alam naming hindi kayo tao, sagot ni Kaambo. At ngayong gabi, haharap kayo sa liwanag. Biglang sumigaw ang babae. Isang matinis na hiyaw na nagpayanig sa buong bahay. Bumuka ang kanyang bunganga ng sobrang laki, halos abutin ang kanyang dibdib. Sa loob ng bibig ay may mga maitim na dila, kumakaway at tila may buhay. Isa sa mga kabataan ang nawalan ng kontrol at sinunggaban sila ng sibat. Ngunit bago siya makalapit, lumipad ang lalaki, lumipad at tinadyakan siya palayo. Mabilis ang kilos ng mag-asawa. Para silang paniki, gumagalaw sa anino. Ngunit handa ang barangay. Binato sila ng asin, tinutok ang sulo, at binasbasan ang paligid. Sa bawat tama ng asin sa kanilang balat, sumisigaw sila sa sakit. Nagsusugat ang kanilang katawan, natutuklap ang balat. Habang nilalabanan sila, nagsimula si Kaambo ng isang orasyon, isang dasal na minana pa sa kanyang ninuno. Habang siya'y nagdarasal, sinindihan niya ang itim na kandila ng kapangyarihan. Dito nagsimulang lumambot ang katawan ng mag-asawa. Nagsimulang magliyab ang kanilang mga braso at mukha sa tuwing tinatamaan ng liwanag at dasal. Hindi na kayo makakapanakit pa, sigaw ni Kaambo. Nang maramdaman ng mag-asawa na hindi sila mananalo, sinubukan nilang tumakas, papunta sa likod ng bahay at patungo sa gubat. Ngunit hinarang sila ng mga kabataang may dalang palaspas at asin. Muli silang binato at pinagdikit-dikit ang mga sulo sa kanilang daraanan. Sa huling pagkakataon, napaluhod ang mag-asawa. Hindi na sila halos makagalaw. Ang lalaki ay umiiyak ng dugo, habang ang babae ay gumagapang sa putikan, nanginginig. Hindi namin gusto ito, wika ng babae. Ginawa lang namin ito para mabuhay. Ngunit huli na ang lahat. Sa tulong ng dasal ni Kaambo at ang pagsiklab ng sulo sa kanilang katawan,
tuluyan silang binalot ng apoy, hindi apoy na karaniwan, kundi apoy ng liwanag at dasal. Unti-unti silang naging abo hanggang sa wala nang natira kundi usok at abo na tinangay ng hangin. Tahimik ang lahat. Walang nagsalita ng matagal na sandali. Hanggang sa tumango si Kaambo, marahan at bumulong, tapos na. Nakaligtas tayo. Matapos ang tagumpay ng barangay sa pagpapalaya sa mag-asawang halimaw, hindi pa rin agad na ibalik ang katahimikan. Bagamat nawala na ang banta, naiwan ang mga tanong, sino ba talaga sila? Saan sila nanggaling? At bakit San Roque ang kanilang piniling tirhan? Kinabukasan, habang naglilinis ang mga residente sa nasunog na bahay ng mag-asawa, may natagpuan silang nakabaong lumang bowl sa ilalim ng sahig. Isa itong kahong bakal, kinakalawang na, at may ukit ng mga sinaunang simbolo na hindi karaniwang nakikita sa mga gamit ng ordinaryong tao. Nang buksan ito, luma at amoy lumang dokumento ang bumungad, mga sulat, larawan, at talaan ng lahi. Ang mga dokumento ay sulat kamay, karamihan ay nakasulat sa lumang Tagalog at Espanyol. Isa-isang pinag-aralan ito ni Joel at Kaambo hanggang sa unti-unti nilang mabuo ang kwento, ang mag-asawa ay hindi basta-basta tao. Sila'y kabilang sa tinatawag na Ankh ng Itim na Buwan, isang matandang sekta ng nilalang na umano'y isinumpa ng langit at itinakwil ng lupa. Ang mga nilalang na ito ay dating tao na sumumpa ng katapatan sa isang engkanto ng kadiliman kapalit ng mahabang buhay at kakayahang mag-anyong tao. Isang larawan ang nakapaloob sa bowl, isang sepia photo ng isang grupo ng tao na nakasuot ng itim, may mga talukbong sa ulo, at nakapaligid sa isang punong matanda. Sa gitna ng larawan ay ang dalawang mukhang pamilyar, ang mag-asawa, halos wala silang ipinagbago. Ayon sa isang sulat, minsan na silang nanirahan sa isang lugar sa Visayas, ngunit pinalayas din sila matapos magduda ang mga tao sa mga misteryosong pagkamatay. Pagkatapos ay lumipat sila sa Mindoro at gayon din ang nangyari. Laging ganito ang kanilang estilo, magpakabait sa simula, makisalamuha, at kapag nagtitiwala na ang mga tao, saka sila dahan-dahang kumikilos. Walang sinuman ang makapagsasabing halimaw sila hanggat hindi na sila makakatakas. Ngunit may isang dokumentong lalong nagpatahimik sa lahat, isang talaan ng dugo, tila family tree. Nakasulat doon ang mga pangalan ng kanilang mga ninuno, pawang may kakaibang marka sa tabi ng pangalan, isang sinaunang baybayin na nangangahulugang madilim o itim. At sa pinakahuling linya ng talaan, isang pamilyar na pangalan ang nakasulat, Leandro L. Ortega, ang tunay na pangalan ng lalaking aswang. Ang nakakagulat, ayon sa talaan, si Leandro ay ipinanganak noong taong 1884. Kung totoo ito, higit 100 taon na siyang nabubuhay at ganoon din ang kanyang asawa. Hindi na nakapagsalita ang mga tao. Lalong nanindig ang kanilang balahibo. Ang inakalang simpleng misteryo ng mag-asawa ay mas malalim pa pala, isang masalimuot na kasaysayan ng isang lahing isinumpa. Habang pinag-aralan ang mga dokumento, may napansin si Joel sa likod ng isang sulat, isang mapa. Isa itong lumang sketch ng isang kagubatan, at may palatandaan ng isang kuweba sa ilalim ng bundok malapit sa San Roque. Sa tabi ng mapa, may nakasulat sa sulat kamay, doon nagsimula ang lahat. Doon babalik ang huling lahi. Napaisip si Joel. Kung tama ang hinala niya, marahil hindi lang ang mag-asawa ang natitira. Maaaring may iba pa. Maaaring hindi pa tapos ang lahat. Ibinigay niya ang impormasyon sa kapitan ng barangay, ngunit pinagdesisyonan nilang huwag muna itong galawin. Natatakot silang baka may mas malakas pang nilalang na nag-aabang doon. Kaya't pansamantalang tinakpan ang pintuan ng kuweba gamit ang semento at mga dasal ni Kaambo. Samantala, formal na inilibing ang abo ng mag-asawa sa libingan ng mga walang pangalan. Walang seremonya, walang dasal. Takot pa rin ang nangingibabaw. Ngunit si Kaambo, bago tuluyang iwan ang hukay, ay naglagay ng isang palaspas at isinulat sa krus. Dito nakalibing ang mga nilalang na nagtago sa anyo ng tao, ngunit tinuligsa ng liwanag. Doon din niya bumulong ng babala, kung may natitirang lahi pa kayo, huwag na kayong bumalik. Hindi na kayo kailanman makakapanlinlang muli sa San Roque. Sa panlabas, muling naging tahimik ang baryo. Ngunit sa puso ng ilan, lalo na nina Joel at Kaambo, nagsimula ang isang mas malalim na tanong, ilang nilalang pa kaya ang naglalakad sa gitna ng tao, suot ang anyo ng inosente. Pagkaraan ng insidente sa mag-asawang halimaw, muling nanumbalik ang katahimikan sa Sitio San Roque, o tila nanumbalik. Sa unang tingin, naging masaya ang mga tao, muling nagbukas ang paaralan, bumalik ang mga tindahan sa normal na oras,
at nagsimulang magsimba ulit ang mga residente tuwing linggo. Sa mata ng dayo, mistulang walang nangyari. Ngunit sa kalooban ng bawat taga-barangay, lalo na ng mga nakasaksi sa halimaw na anyo ng mag-asawa, may bakas pa rin ng takot. Hindi ito lantaran pero ramdam. Isa itong uri ng katahimikang nag-ugat sa takot, hindi sa kapanatagan. Ang hindi maipaliwanag na presensya makalipas ang ilang linggo, nagsimulang magkaroon ng mga panibagong kababalaghan. Una ay si Aling Sally, ang matandang hilot sa kabilang purok. Ayon sa kanya, tuwing alas 12 ng gabi, may naririnig siyang mga kaluskos sa kanyang bubong, parang may umaakyat at gumagapang. Sinubukan niya itong palampasin, ngunit isang gabi nakita niya raw sa gilid ng kanyang bintana ang isang anino, hindi tao, hindi rin hayop. Parang may pakpak, ngunit mabilis na nawala sa dilim. Hindi lang si Aling Sally ang nakaranas. Maging ang ilang mga estudyante, nagkukwento ng kakaibang mga panaginip. Laging isa ang tema, isang babae, maputla, nakaitim, nakatayo sa may gilid ng puno sa lumang libingan ng mag-asawa. Walang inik, ngunit titig na titig sa kanila. Hindi ba't sinunog na sila, tanong ng isa. Pero parang may naiwang bahagi nila, sagot naman ng isang matanda. Ang panaginip ni Joel isang gabi, si Joel naman ang dinalaw ng kababalaghan. Sa kanyang panaginip, naglalakad siya sa kabubatan, tinatahak ang daan patungong kuweba na nakita nila sa lumang mapa. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may tumatawag sa kanya. Isang pamilyar na boses. Pagdating niya sa harap ng kuweba, bigla itong bumukas. Mula sa loob, lumabas ang imahe ng babae, ang asawang halimaw. Ngunit ngayon, hindi siya mukhang halimaw, nakasuot siya ng puting bestida, may ngiting mapait sa labi, at isang patak ng luha sa mata. Hindi mo naiintindihan wika nito. Ang ginawa namin ay utos lamang. May mas matanda, mas malakas pa sa amin at siya ang tunay na may hawak ng dilim. Nagising si Joel na pawis, mabilis ang tibok ng puso. Sa isip niya, baka ito'y bunga lamang ng trauma. Ngunit hindi siya mapakali. Parang may hindi pa tapos. Bumalik si Joel sa kuweba, hindi niya matiis ang kutob. Kinaumagahan, dinala niya si Kaambo sa dating kinaroroonan ng kuweba. Dati itong selyado ng semento at dasal, ngunit sa kanilang pagdating, napansin nilang may bitak na ito, parang may puwersang gustong kumawala mula sa loob. Ito ang sinasabi ko, ani Joel. Hindi pa tapos ang lahat. Tahimik si Kaambo. Kinuha niya ang kanyang rosaryo, binasbasan ang paligid, at sinabing, kapag ito'y nabuksan muli, kailangan nating ipatawag ang mga tagapangalaga. Ang ganitong kadilim na lahi hindi basta-basta pinupuksa. Ipinatawag nila ang ilang matatandang albularyo mula sa Karatigbayan. Mga taong bihasa sa sinaunang kaalaman, mga orasyon, at lihim ng kalikasan. Dumating ang tatlong tagapangalaga, si Kaapong Lando, isang albularyong bulag ngunit may paningin sa di nakikita, si Nanang Siling, tagapagsalita ng mga engkanto, at si Padre Rufino, dating pari na lumaban sa mga aswang sa probinsya ng Capiz. Babala ng mga tagapangalaga ayon sa kanila, batay sa dokumentong hawak ni Joel, at sa panaginip nito, may malaking posibilidad na ang mag-asawa ay mga tagapagbantay lamang ng kuweba, hindi ang mismong pinagmulan ng kasamaan. Ang kuweba ay tila isang balon ng enerhiya. Isang tagong pintuan sa mundo ng nilalang na isinumpa, paliwanag ni Padre Rufino. Hindi basta-basta maaaring sirain o pasukin ang kuweba. Kinakailangan ng tatlong bagay, liwanag ng 2 buwan, 2 kabilugan na magkasunod. Boses ng isang nagsisi, tinig ng dating kabilang sa kadiliman. Dugong kusang inalay, hindi pinilit, kundi voluntaryong sakripisyo. Nagsimula ang barangay na maghanda, hindi para sa giyera, kundi sa panibagong pagsubok. Hindi nila alam kung kailan ito darating, ngunit ngayon alam na nila, may mas malalim pang lihim ang San Roque. Dumating ang gabing hinihintay, ang unang kabilugan ng buwan. Sa taya ng panahon, magkasunod ang 2 gabi ng kabilugan, isang pambihirang pangyayari. Lahat ng taga San Roque ay tahimik ngunit nagkakaisa sa paghahanda. Nais nilang wakasan na ang banta ng dilim sa kanilang lugar. Ang seremonya sa ilalim ng buwan, nagtipon-tipon ang mga piling matatanda, albularyo, at si Joel sa harap ng kuweba. Tinanggal na ang simento at dasal na pansamantalang nagkulong sa lagusan. Sa gitna ng seremonya, biglang bumigat ang hangin, parang may presensya sa paligid. Nanginginig ang ilan, ngunit matatag si Padre Rufino, si Nanang Siling, at si Kaapong Lando. Bago simulan ang ritual, may kulang pa sa 3 kondisyon, narito na ang liwanag ng 2 buwan. Ngunit sino ang magiging boses ng nagsisi?
At sino ang mag-aalay ng dugong kusang inalay? Ang hindi inaasahang sakripisyo, habang nagdadasal si Padre Rufino, biglang dumating si Kaambo, hawak ang isang lumang rosaryo at ang larawan ng mag-asawa. Ako na ang magsasalita, wika niya. Hindi ko man naging laman ang kadiliman, ako ang isa sa mga dahilan kung bakit lumaganap ang tiwala sa mag-asawa. Ako ang unang naniwala sa kanilang kabutihan. Kasalanan ko ring naging bulag ang komunidad. Lumapit siya sa kuweba, inilagay ang larawan sa harapan, at buong puso siyang nanalangin. Kung may nalabimang awa ang langit, pakinggan niyo ang tinig ng isang nagsisisi. Kasabay nito, lumapit si Joel, at walang sabi-sabi, sinugatan ang kanyang palad gamit ang kutsilyong may banal na orasyon. Pinatulo niya ang dugo sa mismong bungad ng kuweba. Ito ang alay ko, hindi dahil gusto kong mamatay, kundi para sa kinabukasan ng San Roque. Ang pagsabog ng liwanag pagdampi ng dugo sa lupa, biglang lumiwanag ang paligid, parang pagsabog ng sinag ng araw sa kalagitnaan ng gabi. Ang kuweba ay umuga, at mula sa loob ay narinig ang isang malalim at napakalungkot na tinig, kayo'y hindi pa tapos ngunit kayo'y pumasa sa unang pagsubok. Tumigil ang pag-uga. Umaliwalas ang langit. Ang hangin ay bumalik sa pagiging banayad. Nang silipin nila ang loob ng kuweba, isa na itong tuyong lagusan, walang kakaibang enerhiya, walang itim na usok, walang halimaw. Ibig sabihin, nagsara na ito. Pagkatapos ng dilim ilang araw makalipas, naging usap-usapan ang nangyari. Walang kumalat na larawan, walang balita sa media, hindi dahil tinago, kundi dahil alam nilang hindi ito panahong dapat ipagsigawan. Ang naging laban nila ay hindi para sa pansariling karangalan, kundi para sa katahimikan. Muling bumalik sa normal ang San Roque. Ngunit ngayon, may bago ng panuntunan, bawat bagong dayo ay sinasalubong, ngunit maingat na pinag-aralan. Ang mga lumang alaala ng mag-asawa ay hindi na binabanggit. Ang kuweba ay binakuran, tinaniman ng mga halamang pananggalang, at tinaguriang tipok ng liwanag, isang paalala sa dilim na minsan nilang hinarap. Si Kaambo ay naging tagapagsalita ng barangay, habang si Joel ay patuloy na naging bantay ng kabubatan, tahimik ngunit mapagmatsyag. Pangwakas na tanong bago tuluyang matapos ang kwento, minsang tinanong si Joel ng isang batang naglalakad sa kabubatan, Tito Joel, totoo po bang may aswang na? Ngumiti si Joel. Tumingala sa langit. At marahang sumagot, hindi lahat ng halimaw ay may pakpak o pangil. Minsan, nakangiti sila at magalang. Kaya anak, matuto kang makiramdam. Dahil kahit natapos na ang kwento ng mag-asawang takot sa araw at asin, hindi pa tapos ang kwento ng mundo.